Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Isang superstore commercial establishment sa Fairview, Quezon City, nasunog. Pangulong Bongbong Marcos nagpapagaling pa rin ayon sa Malacanang pero tuloy ang trabaho. Nasa 200 rallyista sumugod sa tapat ng Chinese Embassy. Nagkakaisang pagtindig ng mga Pilipino laban sa agresyon ng China ipinanawagan. Bahay ng isang barangay chairman, sinalakay, iba't ibang baril at bala na kumpiska sa EB Magalona, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nasungkit ang bronze medal sa Germany sa pagbubukas ng indoor season. At sa showbiz pattern, K-pop Demon Hunters doll ilalabas ngayong taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tinupok ng sunog kaninang madaling araw ang isang kilalang superstore commercial establishment sa Fairview, Quezon City. Pangamba ng Bureau of Fire Protection, maaring gumuho anumang oras ang mga natitirang pader ng naturang establishmento. Una sa balita, si Val Gonzalez. Maaari na ring bumagsak anumang oras ang mga natitirang pader ng nasusunog na sangay ng Landers Superstore na matatagpuan sa Velpas Avenue, Barangay Pasong Putik, Quezon City. Ito ang babala ng mga operatiba ng Bureau of Fire Protection na patuloy pa rin nagtutulong-tulong para tuluyang mapula ang halos 8 oras ng sunog. Maging ang mga residente ay nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil daanan nila sa araw-araw ang paligid ng establishmento. Halos lahat ng mga pader sa gilid at likurang bahagi ng gusali ng supermarket ay bumagsak matapos na bumigay dahil sa malaking apoy. Bumagsak na rin ang ilang bahagi ng bubungan ng superstore. Sa record ng Bureau of Fire Protection, alas 4:39 na madaling araw ng sumiklab ang apoy. Wala pang isang oras ay itinaas na agad sa ikalimang alarmang sunog. Dakong alas 7:59 ng umaga kanina nang ideklara ng BFP na kontrolado na ng mga bombero ang sunog na tumupok sa buong struktura. Ilang mga sasakyan na nakaparada sa gilid, partikular na sa kaliwang bahagi, ay nasira matapos na madaganan ng mga bumagsak na pader at ilang poste ng Meralco. Lalong nangangambang mga residente dahil noon pa man ay mayroon na silang reklamo na ipinarating sa Office of the Building Officials ng Quezon City Government na may bumabagsak na bahagi ng gusali dahil sa malalakas na hangin. Dahil dito, pinagbabawalan na ngayon ng BFP ang mga dumaraan sa gilid ng nasusunog na struktura dahil malaki ang posibilidad na maghati dito ng peligro sa mga nagdaraan. Wala namang naitatalang nasaktan o nasugatan sa insidente habang inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog. As of 11:30 a.m. ay wala pang inilalabas na report ng BFP kung tuluyan ng napulang sunog na tumupok sa sangay ng Landers sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nauwi sa madugong palitan ng putok ang iginasang drug buy-bust operation ng pulisya sa Bacoor City sa Cavite. Ayon kay Bacoor City Police Chief Lieutenant Colonel Alexi Desamito, sa kasagsagan ng transaksyon ay nakaramdam ang sospek na pulis ang kanilang kausap. Nang poposasa na ay pumalag umano ito at tumakas gamit pa ang sasakyan ng pulisya, dahilan para mauwi sa habulan. Huli sa CCTV ang pagbangga ng sospek sa nakabudtot sa kanyang patrol mobile, maging ang ilang private vehicle sa kahabaan ng Kawit Cavite Road. Kung may SWAT natin, gumamit po tayo ng iron shield. Kasi sarado po lahat ng pinto sa likod ng approach. So kanina po, very challenging yung nangyari.
Yun po, fortunately, nung ina-approach na po natin, pumutok po. So, no choice po yung tropa natin, kundi sinabayan na rin po ng putok. Kaya yun po ang naging dahilan kaya nasawi po ngayon yung suspect. Mula Bacoor ay umabot ng kawit ang habulan kung saan nawala ng kontrol ang sospek at sumalpok sa barrier. Sabi pa ng Bacoor PNP, ayaw buksan ng sospek ang pinto ng sasakyan at nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad na kanya namang ikinasawi. Ilang sibilyan din ang nadamay sa insidente. Tuloy naman ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo, kasabay ng pagpapagaling nito sa sakit na diverticulitis. Pero may mga pagkakataon na kakatawanin siya ng kanyang gabinete sa ilang mga aktibidad. Ang iba pang detalye sa report ni Leth Narciso. Tiniyak ng Malacanang na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang tungkulin bagamat patuloy na nagpapagaling mula sa diverticulitis. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, naitala ng medical team ang pagbuti ng kondisyon ng Pangulo. Pero may mga pagkakataon anya na kinakatawan o kakatawanin ang presidente ng mga miyembro ng kanyang gabinete sa ilang mga aktibidad. Kanina ay hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa parangal sa mga lingkod bayani sa Malacanang. Humalili sa kanya si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Recto, okay naman ang Pangulo at normal na irekomenda ng doktor na magpahinga ito. Sabi ng Executive Secretary, sub-sub pa rin si PBBM sa paperworks. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. And I had downtime of a week for each episode of that time. Pero anong So now I'm fully recovered and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, pinuno ng aabot sa 200 rallyista ang Embahada ng China sa Makati City. Ipinrotesta nito ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang mga banta ng Chinese officials na anila ay dapat ideklarang persona non grata. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. US sumugod ang nasa 200 rallyista mula sa Filipinos Do Not Yield Movement at iba pang grupo sa labas ng Embahada ng China dito sa Makati City. Kinundi na nila ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang yung anil ay mga banta ng Chinese official at paglihis sa mga ito sa isyu ng pambubuli, pangaharas at pagbomba ng tubig sa mga sundalo at mangingisdang Pilipino. Sigaw ng mga rallyista ay deklarang persona non grata ang mga Chinese diplomat at panagutin ang gobyerno ng China. Nagmarcha ang mga demonstrador sa kahabaan ng Hilpuyat Avenue, bitbit ang mga placard na may nagsasaad na West Philippine Sea is ours, China back off. Sinunog din nila yung caricature si Chinese President Xi Jinping humiga sa kalsada habang may bayong sa kanilang mga ulo na may nakasaad na mga politiko at kolumnista na pro-China at iwinawagayway yung watawat ng Pilipinas. Ilan sa mga rallyista ang nakasuot ng barong at saya at nakamaskara ng mga politiko na anila ay tumitindig para sa teritoryo ng Pilipinas. Pakinggan natin. Lakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po po namin, mananawagan na huwag patunuin yung persona non grata na issue na yan sa mga ating mga Chinese diplomat po. Sino po ang kalaban ng bayan ay kalaban po ng buong sambayanan. Pilipino para sa Pilipino po, dahil po tayo po ay nasa Pilipinas at wala naman po tayo ibang pupuntahan. Dahil tayo po ay moralita. Para sa MBC TV Network News, ito sa Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Makati City, maraming salamat, Giselle Ricafort.
Sa kaugnay na balita, nanawagan si Senator Kiko Pangilinan sa mga Pilipino na mahalaga ang pagtindig at pagkakaisa laban sa agresibong hakbang ng China sa pinagagawang West Philippine Sea, kahit ano pa man daw ang kulay sa politika. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Ito ang panahon upang magpakita ng pagkakaisa ang sambayanan laban sa mga agresibong hakbang ng China kaugnay ng West Philippine Sea. Deklarasyon ito ni Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang pangunahing mayakda ng Senate Resolution 256 na kumukondena sa pangingialam ng Chinese Embassy sa ating internal affairs. Sabi ni Pangilinan, ginawa nilang resolution na nilagdan na ng 15 senador para protektahan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga mangingisda na araw-araw nakararanas ng panghaharas mula sa mga Chinese sa West Philippine Sea. Binigyang din ni Pangilinan ng suporta ng Senado para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na nagbabantay sa karagatang sakop ng ating teritoryo. Hinimok ng Senador ang lahat ng mga Pilipino na magkaisa para sa pagtindig na ito kahit pa magkakaiba ang kulay sa politika. Pero alam nating hindi pag-aatubili ang sagot sa mga bully. Hindi nabibili ng pananahimik ang kapayapaan at hindi nagtataguyod ang batas ng pag-aamo-amo. Respeto, paggalang, yan ang pinakamahusay na sandigan ng isang matatag at maayos na relasyon ng dalawang mga bansa. Una nito ay minungkahi ni Senate President Tito Soto ang napag-aralan ang pagdedeklara na persona non grata si Deputy Spokesman ng Chinese Embassy na si Go Wei. Ito ay dahil sa mga hindi makadiplomasyang pahayag nito laban sa ilang mga opisyal ng pamahalaan, lalo na ang 15 senador na lumagda sa resolusyon. Nauna nang tumindig sina Senador Erwin Tulfo at Senador Jingo Estrada at iginiit na walang karapatan ang China na mangialam sa ating internal affairs at malinaw na ang West Philippine Sea ay atin. Hindi pa naaproba ng resolution upang bigyang daan ang kahilingan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magsagawa muna ng pagdinig upang marinig mismo ang mga opisyal na umaanyo ng batiko sa pangunguna ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Bagamat may mga senador nang naunang nagsalita na pinagdududahang kampi sa China. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapatuloy naman ang pinaigting na paghahanap ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga nawawalang sakay ng lumubog na MV Tricia Christine 3 sa Basilan. Ayon sa PCG, kaninang umaga ay idineploy na ang technical divers at gagamit din ng remotely operated vehicle sa paligid ng lumubog na roro. Tutulong ang PCG technical divers sa underwater search operation sa tukoy na lugar habang ang ROV ay sa deep water inspections na hindi naman kayang abutin ng mga divers. Una nang sinuspinde ng Marina ang buong passenger fleet operations ng Allison Shipping habang isinasagawa ang full-blown investigation. Samantala sa mundo naman ang pole vault, nasungkit ng Olympian na si EJ Obiena ang bronze medal sa katatapos lang na 6th ISTAF Indoor Dusseldorf na ginanap sa Germany. Na-clear ni EJ ang 5.70 meters para sa magandang pagbubukas ng kanyang indoor season. Narito si Matchpoint, Mili Borja. Magandang simula ng indoor season ang naitala ng Filipino Olympic pole vaulter na si EJ Obiena matapos niyang masungkit ang bronze medal sa 6th Staff Indoor Dusseldorf na ginanap sa Germany. Ang 4 na beses na Southeast Asian Games gold medalist ay tumalo ng 5.70 meters upang magtapos sa ikatlong pwesto sa prestiyosong indoor meet. Nakuha ni Men of Loon ng Netherlands ang gintong medalya matapos lampasan ng 5.75 meters, habang pumangalawa naman si American Olympian Sam Kendricks sa taas na 5.70 meters.
Ayon kay Obiena, malaki ang pinagbago ng kanyang kondisyon kumpara sa mga nakaraang buwan, lalo na matapos niyang makarecover mula sa injury na umantala sa kanyang kampanya noong 2025. Dagdag pa niya, umaasa siyang mas magiging maayos ang takbo ng kanyang season ngayong 2026, lalo na't nakatakda ang mahalagang kompetisyon tulad ng Asian Games. Sa kasalukuyan, nasa 11th place si Obiena sa world rankings, matapos bumaba mula sa dating pinakamataas niyang ranggo na ikalawa sa buong mundo. Ang podium finish sa Germany ay tinuturing na positibong senyales para sa Filipino pole vaulter, habang unti-unti niyang binubuo muli ang porma at kumpiyansa sa international stage. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang po na balita, matapos ang matagal na paghihintay, kinumpirma ng Malacanang na formal nang nanumpa sa pwesto bilang ika-32 pinuno ng pambansang pulisya, si ngayoy Police General Jose Melencio Nartates Jr. Antabayanan ho ang iba pang detalye maya-maya. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Inihanging impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi umano pag-atake sa administrasyon, ayon sa Makabayan Block. Sa MBC TV Global, dating First Lady ng South Korea, nakatakdang humarap sa korte dahil sa patong-patong na kaso. At sa Showbiz Spotted, dating PBB housemate na si Edward Barber, handa na nga bang sumabak sa panibagong calling ng kanyang buhay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kinumpirma sa India ang 2 kaso ng Nipah virus na isang zoonotic disease o mula sa hayop na maaari umanong makahawa sa tao. Dapat nga ba itong ipangamba ng ating bansa? Upang bigyan sagot, makakausap po natin ngayong tanghali ang tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo. Doc Albert, magandang tanghali sir. Welcome po sa DZRH TV. Yes, magandang tanghali, Yuel. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Opo, tungkol dito sir sa zoonotic, bago nga ba ito? Parang hindi tayo nakapahinga mula sa takot sa super flu. Ngayon naman po ay itong Nipah virus. May dapat nga po ba tayong ikapangamba ukol po dito? Maganda yung punto mo, Yuel, no, na mukhang di na tayo nagpahinga sa kaba. Hindi po bago ang Nipah virus. 2014 pa ho, kilala na ho natin siya. Nakita na natin siya dati sa Sultan Kudarat. Wala na po yun, no? Gumaling na po. Ang tagal na, more than 10 years ago. Pero napansin natin na tila baga, pagkatapos ng COVID-19, ang bawat bagong or tingin natin na bago na sakit, na virus, na bakterya at sa bilis ng ating social media ay natitrigger yung ating tinatawag na post-traumatic stress disorder. Natatanong tuloy ngayon na Asek. Magkaroon down. So, yan yung mga nangyayari ngayon. Kaya Asek? ating kilala Asek Albert? Babalikan ho natin Well, ang Doc Albert, naririnig niyo na po kami? naririnig na ba? Opo, medyo nagpuputol lang yung ating linya sir, pero as you were saying po, meron ng mga gumaling na, may na-detect tayo dati, pero may gumaling na. Opo, matagal na po yan. 24 po yan. Hindi po sa bagong virus. Sinasabi ko, may lumabas na bago ngayon. Man po. Babalikan ho natin at i-re-establish natin muli ang ating linya kay Doc Asek Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, para mabigyan linaw din. Mahalaga na malaman natin itong mga punto ukol sa may dapat nga ba tayong gawin sa gayong may naitalang mga kaso ng Nipah virus sa ibang bansa. Babalikan ho natin maya-maya si Doc Albert Domingo.
Hindi pag-atake kung hindi pagpapanagot. Ito naman ang iginiit ng Makabayan Black sa paghahain nila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi naman ng isang kongresista na wala nang pwedeng humabol ng panibagong complaint dahil gumana na umano ang one-year bar rule. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Rigunan. Mas makabubuting sagutin na lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Bukod dito, sinabi ng Makabayan Bloc, wag na ring mga tuwiran si PCO Undersecretary Claire Castro ng impeachment complaints sa ipag-atake umano sa administrasyon. Hindi lamang ito makakaapekto sa bansa, kundi sa ating ekonomiya. Ayon sa Makabayan na kinabibilangan na Representatives Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Erlago ng Gabriela, ang tunay na nakasasama sa ekonomiya ay korupsyon at nakagalit sa taong bayan na walang napapanagot. Gate ng Makabayan Bloc, ang impeachment ay paraan para mapanagot ang mga impeachable officials at huwag hadlangan o harangan. Samantala, dahil natanggap na ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints, sinabi ni Batangas Representative Cherville Luistro, wala nang pwedeng humabol dahil epektibo na ang one-year bar rule. As a matter of fact, wala nang pwedeng humabol. Kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Basta may magarating na impeachment complaint sa Justice Committee, following the Francisco ruling, no? It completes the initiation process and therefore it bars all subsequent impeachment complaints against the same impeachable official. It likewise triggers the running of the one-year prohibition period. Sa February 2 hanggang February 4 ang initial sufficiency review ng House Committee on Justice at dito pagpapasyahan ang sufficiency in form and substance ng dalawang impeachment complaints. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, patuloy pa rin na nakararanas ng malamig na panahon ng bansa dahil pa rin sa epekto ng hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na tatagal ito hanggang Biyernes habang bahagyang hihina pagdating ng weekend. Magdudulot din ito ng maulap na may kasamang mahihinang pagulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Habang dito sa Metro Manila ay bahagyang maulap hanggang sa ulap na kalangitan ang mararanasan ngayong araw. Umiiral din sa bansa ang shear line na magpapaulan naman sa Eastern Visayas at Caraga Region. Samantala, wala pa ring namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, lahat ng hayop sa mundo ay may pagkakaiba-iba, lalo na sa mga tunog na kanilang nililikha. Sa buong mundo, alam nyo ba na may hayop na ang kanilang tunog ay kayang makapatay ng tao sa sobrang lakas? Alamin na this, ano nga ba ang loudest animal sa buong mundo? Ang sperm whale ang hayop na itinuturing na may pinakamalakas na tunog na kayang malikha sa buong mundo. Ang lakas ng sound nila ay umaabot ng hanggang sa 230 decibels. Mas malakas pa ito kumpara sa tunog na kayang likhain ng isang jet engine na mayroong 150 decibels sa hangin. Ang decibels ay ang unit na ginagamit para sukatin ang lakas ng isang tunog. Ang narinig ninyo na yan ay ang clicking sounds. Ginagamit nila ito upang mag-usap at upang makahanap ng kanilang prey tulad ng giant squids. Pero bakit tila mahina ito kung ating pakikinggan? Hindi kasi natin naririnig ang totoong lakas ng tunog ng sperm whale dahil ang tenga natin ay hanggang 20 to 20,000 Hz lang ang kayang marinig. At ang sperm whale ay naglalabas ng sound na higit pa sa 20,000 Hz. Kung kaya ito lang ang naririnig natin at ang tawag dyan ay ultrasonic. Infrasonic naman ang tawag kung sobrang baba ng tunog kaysa sa kaya lang nating marinig o 20 Hz pababa tulad ng tunog na nililikha ng mga blue whale. Pero sa kabuuan, napakalakas ng tunog na ito na lumilikha ng vibrations na pinaniniwalaang kaya ring pasabugin ang ating lungs. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this.
Samantala, balikan natin ang ating linya kay Health Assistant Secretary, spokesperson Doc Albert Domingo. Doc Albert, pasensya na ho, nagkaroon lang ng technical difficulties. Magandang tanghali po muli. Yes, magandang tanghali, Yuel. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Malinaw na po ba tayo? Very clear na po, Doc Albert. Reiterate lang Go natin, ahead. sir. Opo, yung kanina na nabanggit nyo ho na hindi na bago, wala naman tayong dapat ikapangamba dito sa Nipah virus. Opo, hindi po bago ang sa matagal na tila baga pagkat ng COVID-19, lagi nakakaroon tayo ng post-traumatic stress disorder. Kinakabahan po ang mga tao kapag may nababalitaan na ganitong virus, ganitong mikrobyo, at yun nangyayari ngayon. Kasi 2014 pa lang, kilala na po natin yung Nipah virus. Pagdating ho sa nabanggit nyo ho kanina yung COVID-19, before may mga panawagan na maagang magsagawa ng restriction sa mga flights at sa mga screening sa mga dumarating hong pasahero. Ngayon ho ba nakikita ho na Department of Health na posible din nating gawin ito sa hinaharap kung dumami pa yung mga magpo-positive na cases ng Nipah virus? Well, bago pa mag-2019, bago pa mag-COVID-19, kilala na natin to eh. Hindi tayo nag-flight restrictions noong 2014, na-solve pa rin natin yung ating Nipah virus problem. In other words, hindi po yun importante dito. Alam po natin, kinakabahan tayo dahil may balita mula sa ibang bansa. Pero kung mapapansin nyo po, maski ang Thailand mismo, hindi rin naman sila nag-flight restrictions eh. Nagsiscreening lang po sila. So hindi po laging solusyon ang lockdown pagdating sa mga usapin ng public health. Panghuli na lamang po, Asek, sa atin hong mga kababayan, ano ho ang mensahe ng Department of Health? Dahil ngayon ho online, iba yung nadadala nitong takot na baka dahil nga January tayo ngayon, ganito rin yung umpisa ng COVID season noong 2020. Hindi, Yuel, ganito ang simula ng January ever since sa COVID season. Naalala niyo po, mga 2 taon nakaraan, tinanong niyo rin po ang mabuting lingkod natin tungkol sa human metapneumovirus na wala rin po naman yon. Ilang linggo lang yung nakalipas, ang pinakauso, super flu, sinabi po namin na wala lang rin po yun at wala rin po naman yon. Hindi po natin dapat hinahabol ang bawat headline. Hindi natin dapat hinahabol ang bawat bagong uso na balita dahil mas nakakatakot po yung virus ng misinformation at kaba. Makinig lamang po tayo sa ating health authorities at sa mainstream media para sa mga mensahe tungkol sa ating kalusugan. Pero sa pagdating naman ho sa bagay, dapat laging malinis tayo sa ating hygiene. Ano, Doc? Yung palagiang paghuhugas ng kamay, pag face mask, lalo kung may nararamdamang kakaiba. Actually, Yuel, hindi yan ang solusyon sa lahat. Hindi face mask ang solusyon sa lahat. Importante ho, makinig tayo sa impormasyon dahil ang transmission ng ating Nipah virus ay hindi airborne. Hindi naman ho tayo kumakain basta-basta ng karne ng mga hayop na hindi dumadaan sa National Meat Inspection Service. Kaya yan po yung mga dapat na punta natin na bantayan at lagi tayong tumutok sa DOH at iba pang mga health authorities. Alright, maraming salamat ho sa paglilinaw at paggarantiya sa atin hong publiko. Maraming salamat, Doc Albert. Magandang tanghali. Salamat rin, Yuel. Magandang hapon. Samantala sa iba pang balita, nakatakdang pagpulungan ng mga foreign ministers sa Southeast Asia ang ilang mabibigat na isyu sa rehiyon ngayong ASEAN Summit sa Cebu City. Kabilang sa pag-uusapan ng sitwasyon sa South China Sea, hidwaan ng Cambodia at Thailand at ang krisis sa Myanmar. Mula sa Cebu City, tinutukan yan ni Karen Oyong. Mga mabibigat na issue sa rehiyon tulad ng Code of Conduct sa South China Sea, ang hidwaan sa pagitan ng Cambodia at Thailand at ang kasalukuyang krisis sa Myanmar ang inaasahang nasa agenda ng pagpupulong ng mga foreign ministers ng ASEAN nations dito sa Cebu ngayong araw ng Miyerkules ng hapon sa ilalim ng chairship ng Pilipinas sa ngayong ASEAN Summit 2026 na may temang Navigating Our Future Together. Layunin ng bansa na pag-ibayuhin ang isang matatag
at nagkakaisang rehiyon. Ayon kay Dominic Xavier Imperial, spokesperson for ASEAN Matters, inaasahang mapag-uusapan sa ASEAN Foreign Ministers Retreat na magsisimula mamayang hapon ang mga issue sa West Philippine Sea at iba pang mga maritime issues, ang Cambodia-Thailand dispute at ang krisis sa Myanmar. Nais rin ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN na tutukan ang mga prioridad at deliverables tulad ng security anchors, prosperity corridors at people empowerment. Samantala, kumpirmadong dadalo ngayong hapon sa Foreign Ministers Retreat ang mga foreign ministers ng ASEAN member states. Pangungunahan naman ni Philippine Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang naturang pagpupulong. Ako si Karen Oyong ng DZRH, nag-uulat para sa MBC TV Network News. Nakatakda namang humarap sa korte sa South Korea ang dating First Lady na si Kim Kyun-hee, kaugnay ng patong-patong na kaso ng korupsyon at iba pa. Habang sa korte naman ng Amerika, haharap ang mga opisyal ng ilang malalaking tech companies, kaugnay naman ng mga alegasyon na nakakaambag ang social media sa mental crisis ng mga kabataan. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea. Nakatakdang humarap ngayon sa korte si dating South Korean First Lady Kim Kyun-hee, ang asawa ng dating Pangulong si Yoon Suk-yeol na naharap naman sa kasong insureksyon. Ito'y para hatulan ang kinakarap din itong patong-patong na kaso gaya ng bribery, stock manipulation at political interference. Kung saan gaya ng ginawa sa naunang mga kaso, paigtingin ng investigasyon sa pagmamayari ng 2 luxury bag, isang mamahaling sasakyan, diamond necklace at iba pang mga regalo na tinatayan nagkakahalaga ng halos 80 million won o katumbas na mahigit 3.2 million pesos. Dahil dito, siya na rin ang magiging kauna-unahang presidential spouse ng Korea ang naharap sa korte. Kasunod din ang pagkaka-indict sa dati rin nilang Pangulo na magugunitang maaari itong humarap sa parusang bitay. Sa iba pang balita, ipinapatawag naman sa korte ng Estados Unidos sa malalaking tech companies tulad ng Meta at YouTube, kaugnay ng mga alegasyon na nagdudulot ang social media ng adiksyon sa mga bata na sinasabing nagiging sanhi ng mga suliranin sa kanilang mental health. Kabilang ditong isang kaso ng 19-year-old mula California na naadik umano sa paggamit ng social media dahil sa attention-grabbing design ng mga platform, kung saan isinisisi niya sa mga tech companies ang pagkakaroon niya ng depresyon at suicidal thoughts. Kasalukuyang wala pang pahayag ang TikTok ukol sa mga alegasyon at request for settlement, habang inaasahan namang dadalo sa naturang trial si Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, opisyal nang nanumpa si Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang ika-32 hepe ng Philippine National Police. Sinalubong siya ng arrival honors sa pagbabalik nito sa Camp Crame. Magbabalita live si Edniel Parosa. Edniel? You will be binigyan ng honors to your commitment. Bagong police. We build a police organization that is operationally capable, morally upright, and responsive to the people we are sworn to protect. Inaasahan ko ang inyong suporta. Maraming salamat. Bago siya sinalubog, symbolic seremonya sa kanyang pagbabalik dito sa PNP headquarters. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Nartates ang PNP, ang kanyang mga class sa PMA Class of 1992, at iba partner kasama sa kanyang paglalakbay. Mensahe niya rin ang patuloy na unity o pagkakaisa ng hanay ng pulisya habang sinusubukang labanan ang kriminalidad gaya ng tagubilin sa PBBM. Pakinggan natin ang 32nd PNPC. Your unity and your commitment. Together, we build a police organization that is operationally capable, morally upright, and responsive to the people we are sworn to protect. Inaasahan ko ang inyong suporta. Maraming salamat. Bago ang pagkabit ng pinakamataas na ranggo ng PNP, tumanggi ang sinundan niyang PNP Chief na si MMJ General Story III na mayroon siyang dilagdaan na optional retirement. Pero naayos ito ng Malacanang
patunay ng natuloy na promotion at ngayon arrival honors para sa bagong Police General. Ako si Edniel Parrosa, na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Campo Crame, maraming salamat, Edniel Parosa. Sa mundo ng showbiz, may panibagong chapter sa kanyang spiritual journey ang dating Pinoy Big Brother housemate na si Edward Barber. At para naman sa fans ng Physical Asia, bay pinusuan po ang mini reunion ni pambansang kamao Manny Pacquiao at kanyang mga ka-teammates sa hit Netflix reality competition. Narito ang aking showbiz report. Isa ng pastor in training ang former Pinoy Big Brother housemate na si Edward Barber. Nitong weekend, kabilang ang actor TV host sa mga inordinahan bilang pastors and pastors in training na ibinahagi sa page ng Favorite Church Manila. Magunita na noon pa man sa kabila ng buhay sa entertainment industry, bukas na talaga si Edward sa pagbabahagi tungkol sa kanyang pangarap na maging isang pastor. Last month lang, sinimulan nga nito ang faith-centered podcast na The Painfully Human. Taong 2017 ang manalong fourth big placer si Edward Barber sa PBB kung saan nabuo rin ang kanyang tambalan ni Maymay Entrada na May Worth. Samantala, let's go! 1, 2, yeah! Muling nakasama ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang mga teammates sa Netflix reality competition Physical Asia na sina Mark Mugen, Lara Liwanag at Justin Coveney. Ang mga atleta, game na game rin kumasa sa isang dance trend na humakot na ng higit 700,000 views. Kung matatandaan, noong Nobyembre nagtapos ang Physical Asia kung saan nagwagi ang Team South Korea. At sa aking pagbabalik, toy company na Mattel may pasilip na sa new doll line. Bida ang mga karakter ng most watched Netflix film of all time na K-pop Demon Hunters. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, tatay sa Zambales, timbog sa kasong pangahalay sa sarili nitong mismong anak. Sa MBC TV Sports, Pilipinas naitala ang best performance sa ASEAN Para Games ngayong taon. At sa experts' opinion, may benepisyo nga ba sa ating katawan ng pagkain ng bahaw o leftover rice? Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinalakay ng mga otoridad sa EB Magalona ang bahay ng isang barangay chairman kung saan kumpiskado ang iba't ibang uri ng baril, bala at granada. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakuha ang mga baril, bala at granada sa bahay ng isang punong barangay sa Hacienda Buenos Aires, Barangay Consing, Bayan ng EB Magalona, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jayan Carlo Manya, hepe ng EB Magalona Police Station, sa pagitan ng search warrant, pinasok ang bahay ng ni punong barangay Rayo Hamilia kung saan subject ang kanyang asawang si Cesar Hamilia, 47 anyos, na recover ng mga kapulisan ng dalawang shotguns at bala, isang kalibre 45 na barel at magazines at mga bala. Nakuha din ng granada na walang lisensya. Naaresto din ang isang tanod ng barangay na si Ronilo Parcon at nakuha sa kanya ang 9mm pistol. Sa ngayon, ang mga subject ng operasyon ang naharap sa kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naharap ngayon sa kasong rape by sexual assault ang isang ama matapos na ereklamo ito ng kanyang sariling anak na naganap sa San Felipe, Zambales. Ayon sa ulat ng San Felipe Municipal Police Station, nitong Enero 27, 2026 alas 5 ng hapon, nakatanggap ng text messages ang San Felipe Municipal Police Station sa hotline mula sa biktima na humingi ng tulong. Nakasaad dito na ipinagbibigay alam niya na siya ay minumulestya ng sariling ama sa loob ng kanilang tahanan. Agad namang nagresponde ang mga tauhan ng San Felipe Municipal Police Station upang i-verify ang report. At pagdating sa lugar ay agad na itinuro ng biktima ang suspect na sariling ama. Dahil dito agad itong inaresto at dinalas sa Municipal Police Station. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kusang loob na sumuko sa mga otoridad ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nakilalang si alias Bariti sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Ayon sa Davao de Oro Police Provincial Office, sinabi ni DDOPPO Provincial Director Police Colonel Cesario Doquiling Jr. na ang voluntaryong pagsuko ay pinangunahan ng mga tauhan ng First Davao de Oro Provincial Mobile Force Company sa pamagitan ng kanilang intelligence operatives. Sa kanyang pagsuko, isinuko ni alias Bariti ang isang baril at isang pampasabog. Ayon sa kapulisan, siya ay na-recruit noong 2008 ng alias Paking at nagsilbing supply officer ng isang nabuwag na guerrilla front. Noong 2019, napilitan siya magtago matapos paigtingin ng pamahalaan ng kampanya laban sa mga CTG sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Complex o NTFL-CAC. Napag-alamanan na pagdesisyonan ni alias Bariti ang sumuko matapos malaman ang naunang pagsuko ng isa pang dating miyembro na nakilala sa alias na Part kasunod ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang sumukong individual at ang mga isinukong armas ay kasalukuyan na sa kustodiya ng First DDOP MFC para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinabahala ng Meat Inspection Team ng Local Government Units Katarman ang posibleng taglay na sakit ng karne ng baboy na illegal na binibinta lula ng 3 wells at binibinta sa iba't ibang lugar sa bayan ng Katarman. Umapila si Dr. Ben Morino ng Meat Inspection Team sa publiko na iwasan ang pagbibili nito kung saan hindi may tuturing na ligtas na may posibilidad na double dead kung saan hindi dumaan sa tamang proseso. Paliwanag ng opisina, posible hindi ito ligtas at delikado sa kalusugan ng tao. Ang nagbibinta nito ay patuloy na pinagahanap ng nasabing team. Samantala, ikinabahala naman ng publiko ang pagkalat ng isang video ng karni ng baboy na mayroong pigsa. Ngunit nilinaw ng Meat Inspection Unit na ang video ay hindi mula sa probinsya o dito sa lalawigan ng Northeast Samar at mula ito sa ibang lugar labas ng lalawigan. Gayunpaman, paliwanag pa dito ni Dr. Morino na ang kondisyon ng nasabing baboy ay hindi naman magdudulot ng sakit o magbibigay ng kadelikaduhan sa tao. Yun daw ay matuturing lang na localized infection na posibleng nagkaroon ng sugat ang baboy. Ang bahagi ng katawan ng baboy na nagkaroon ng infeksyon ay tinatanggal lamang daw at ligtasin na itong kainin. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng Dagupan City Police ang top 4 most wanted person city level. Sabi siya ng 3 warrant of arrest sa kasong rape. Base sa ulat ni OIC City Police Director Colonel Arnold Solomon, bitbit ng kanyang mga tauhan ng 3 warrant of arrest laban sa suspect at alas 12:14 ng hapon kahapon. Tinungo ang pinagtataguan nito sa Barangay Poblacion Oeste sa syudad at matiwasay naman itong sumama sa mga otoridad. Nakapaloob sa 3 warrant of arrest laban sa suspect kay ang kasong 2 counts of statutory rape at 1 count of rape through sexual assault in relation to Republic Act 7610. Kapwa walang piyansa ang 3 asuntong kinakaharap ng suspect na kasalukuyang nasa likod ng riyas na bakal ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kulturang Pinoy, automatic ng partner ng kahit anong klase ng ulam ang kanin.
At ang perfect nga sa favorite nating ulam tulad ng adobo at bulalo ay ang mainit at bagong saing na kanin. Pero sino mag-aakala na ang kaning lamig o leftover rice pala ay mas may benepisyo raw sa kalusugan ng tao? Kung ano yan, tutukan sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Bilang Pinoy, hindi pwedeng mawala sa ating mga plato at hapagkainan ang kanin na perfect isama sa kahit anong putahe man yan. Kadalasan nga ay napapa-extra rice pa tayo. Pero kung mayroon namang matira, tinatawag na natin itong kaning lamig o bahaw. At likas na sa ating mga Pinoy na hindi magsayang ng pagkain kaya't itatabi pa rin natin ito at iinitin na lang kinabukasan. Pero alam nyo ba na bukod sa walang sayang, may benepisyo pa pala ang pagkain ng leftover rice sa ating kalusugan. Sa isang bagong pag-aaral, natuklasan na kung ang kanin ay naluto na at lumamig, ang portion ng starch nito ay nagiging resistant starch sa pamamagitan ng prosesong starch retrogradation. Ang ganitong uri ng starch ay resistant sa ating panunaw o digestion. Ibig sabihin, napapabagal nito ang pagre-release ng glucose o asukal sa daluyan ng ating dugo. Dahil dito, ang pagkain ng tirang kanin ay nagpapababa sa post-meal blood sugar spike kumpara sa mainit at bagong saing na kanin. Sa pag-aaral nga na nailathala sa National Library Medicine, natuklasan ang kanilang 15 healthy adults na kumain ng white rice na inilagay sa ref ng 24 hours at nirehit bago kainin, malaki ang ibinaba ng kanilang blood sugar response. Ang resistant starch kasi ng tirang kanin ay nagsisilbing prebiotic na nagpapabilis sa pagdami ng good gut bacteria sa ating katawan na maganda naman para sa ating colon health. Nakatutulong rin ito sa ating hormones upang makaramdam na mabilis na pagkabusog at maging sa insulin sensitivity. Gayon din sa ating appetite control upang maiwasan naman ang pag-build up ng taba. Dahil sa mga benepisyo nito, sinasabing ang leftover rice ay pwede na ring alternatibo para sa mga taong diabetic at mga taong nagbabawas ng timbang. Pero paalala pa rin ng mga eksperto upang makaiwas naman sa sakit, tiyakin palagi na ligtas o hindi papanis ang bahaw na ating kakainin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na medal haul nito sa katatapos lamang na ASEAN Para Games. Nakapag-uwi ang mga atletang Pilipino ng 45 gold, 37 silver at 52 bronze medals. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nagtala ng pinakamahusay na medal haul ng Pilipinas sa kasaysayan ng ASEAN Para Games matapos mag-uwi ng 45 gold medals, 37 na silver at 52 na bronze sa 13th edition ng Biennial Meet na ginanap sa Thailand. Lampas ito sa naitalang 34-33-50 medal tally ng bansa sa 12 ASEAN Para Games sa Cambodia noong 2023 na siyang pinakamataas na naitala ng Pilipinas mula nang itatagang torneo noong 2001 sa Malaysia. Ayon kay Chef de Mission Goody Custodio, malaking papel ang ginampanan ng maayos na koordinasyon at focus ng mga atleta at coaches, kasabay ng maayos na pag-integrate ng mga batang para-athletes sa national team. Pinakamalaking ambag sa gintong medalya ng Pilipinas ang athletics na may 16 golds, sinundan ng swimming na may 13 golds at chess na may 12 golds. Tinukoy din ni Custodio na karamihan sa mga nagkamedalya ay mga bagong talent, lalo na sa hanay ng mga visually impaired athlete, bagamat nananatiling mahalaga ang ambag ng mga veterano na patuloy na nagde-deliver para sa bansa. Pinakamaraming medalya para sa Pilipinas si FIDE Master-elect Darry Custodio na may 6 na gintong medalya, habang nag-uwi naman ang Paralympic swimmer na si Angel Autumn ng 5 gintong medalya at 1 pilak. Binagyan din ni Custodio na ang tagumpay ng Pilipinas ay bunga ng pinagsamang suporta ng Philippine Sports Commission, Philippine Paralympic Committee at mga pribadong sektor, kasama na ang media na malaking tulong sa pagpaparamdam ng suporta sa mga atleta at kanilang pamilya sa Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukod sa music, isa rin sa mga tumatak sa fans ng global phenomenon na K-pop Demon Hunters ang iconic looks ng mga karakter. Kaya naman paano kung magiging manika ang mga ito? Ang pasilip ng toy company na Mattel sa Huntrix Dolls sa aking showbiz report.
K-pop Demon Hunters' favor is real, and this time magkakaroon naman ng mga manikang version ang Huntrix girls na sina Rumi, Mira, and Zoe. Ayon sa toy company na Mattel na siyang nasa likod ng Barbie, sa summer nakatakdang ilabas ang bagong lineup of dolls na ibebenta sa halagang $40 to $45 o higit 2,300 to 2,600 pesos. Mga gunita na kamakailan lang naasungkit ng K-pop Demon Hunters ang titulong Best Animated Motion Picture at Best Original Song para sa Golden sa nagdaang Golden Globe Awards na tinanggap ng singer-songwriter na si EJ. And speaking of EJ, ang singing voice ni Rumi, bumuhos nga ang pagbati ng fans sa mga awit matapos niyang ibahagi ang ilang kuhang larawan ng ma-engage sa music producer na si Sam Kim. Hunyo, noong nakaraang taon ang inilabas ang K-pop Demon Hunters na kinilala ng Time Magazine bilang Breakthrough of the Year. At batay sa reports, sa 2029 inaasahang mailalabas ang sequel ng most watched Netflix film of all time. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.